Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, kapayapaan at demokrasya pinagtibay ng AFP Chief of Staff na nawagan ng suporta sa BARM election. Crew ng isang ferry boat na nawala sa Calapan bangkay na ng na-recover ng Coast Guard. Babae ginawang sex slave, suspect arestado. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pinagtibay ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo S. Browner Jr. ang paninindigan ng militar para sa kapayapaan at demokrasya sa kanyang pagbisita kamakailan sa Western Mindanao Command o Westmencom sa Camp Navarro, Zamboanga City at sa 6th Infantry Campilan Division sa Camp Siongco, Maguindanao del Norte. Kasunod ito ng mga tagumpay sa operasyon sa Sulu at Zamboanga at pinuri niya ang tapang ng mga sundalo. Personal din niyang dinalaw ang mga sugatang kawal sa Camp Navarro General Hospital at tinawag silang inspirasyon ng buong organisasyon. Kaugnay ng nalalapit na unang regular parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, iginiit ni Browner ang mahalagang papel ng AFP sa pagpapanatili ng mapayapa at maayos na halalan. Anya mananatiling matatag at propesyonal ang AFP sa tungkulin nitong pangalagaan ang soberenya at seguridad ng bansa. Na-recover ng Philippine Coast Guard o PCG ang bangkay ng isang 25 anyos na crew ng fast craft ferry na nahulog sa Port of Calapan Ferryberth sa Oriental Mindoro noong Agosto 21. Ayon sa ulat, huling nakita ang biktima dakong 1 a.m. habang nasa video call bago nawala. Bandang 9:10 a.m. nakatanggap ng impormasyon ang CGSS Calapan at agad nagkaroon ng search and retrieval operations kasama ang Special Operations Group. Natagpuan ang bangkay ilang minuto matapos ang pagsisid. Patuloy ang investigasyon ng PCG katuwang ang PNP SOCO, PNP Maritime at kumpanya ng barko. Arestado ang isang 21 anyos na lalaki matapos umanong gawing sex slave ang isang 38 anyos na babae sa pamamagitan ng pagbabanta na ikakalat ang kanilang malalaswang video. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, may lihim na relasyon ang dalawa, ngunit nang matapos ito, ginamit ng suspect ang mga sensitibong video para pilitin ang biktima na makipagtalik sa kanya. Sa tulong ng pamilya, nagsumbong ang babae at agad na inaresto ang suspect sa ikinasang entrapment operation. Naharap ang lalaki sa kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women at Children Act at Cybercrime Prevention Act. Panawagan ng PNP agad tumawag sa 911 ang sinumang biktima ng online blackmail o sex extortion. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.